Isang bansa sa tuktok ng Himalayas, ngayon ay nababalot ng usok, apoy, at sigawan ng mga kabataan. At ang mga dahilan, nepotismo, katiwalian, at kawalan ng pag-asa para sa susunod na henerasyon. Sila ay galit at punong-puno na dahil sa sistemang matagal nang nagpapayaman sa iilang pamilya, habang ang karamihan, lalo na ang kabataan, ay naglalakbay palabas ng bansa para maghanap ng trabaho. Kung iisipin natin, hindi ba't parang pamilyar ang kwentong ito, lalo na rito sa Pilipinas? Will we change the fate of this nation, or will we let it remain in shackles? King Miranda once said, "Even if I die, shall my country live on?" Ating pag-usapan ang naganap na Gen Z uprising and protest. Isang galaw na nagsimula sa isang online ban, ngunit kumalat at tumama sa ugat ng politika at korupsyon sa Nepal. Bago tayo magpatuloy, paki-comment sa ibaba kung saang probinsya kayo nanonood. At kung hilig nyo ang ganitong klase ng mga kwento, pindutin ang like and subscribe. Noong September 4, 2025, isang desisyon ng gobyerno ng Nepal ang nagpaalab sa galit ng kabataan. Isang simpleng anunsyo, pero may bigat na parang bomba. Ipinagbawal ang 26 na social media platforms. Kasama rito ang Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, at X. Mga platapormang hindi lamang libangan, kundi naging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ng milyon-milyong Nepalese. Ayon sa gobyerno, kailangan daw ng regulasyon at tamang pagbabayad ng buwis mula sa mga higanteng kumpanyang ito. Para sa kanila, ito raw ay hakbang para sa seguridad at ekonomiya. Pero para sa kabataan ng Nepal, hindi ito simpleng regulasyon, kundi isang tahasang pag-atake sa kanilang kalayaan. Isipin ninyo, sa isang bansa kung saan 70% ng populasyon ay kabataan, at karamihan sa kanila ay nakaasa sa internet para sa edukasyon, trabaho, at pakikipag-ugnayan, ang pagbabawal ay parang biglaang pagtanggal ng kanilang boses. Ang mga online platforms na ito ang naging silid-aralan ng marami, ang naging opisina ng mga freelance worker, at ang naging tulay ng mga pamilya na magkakahiwalay dahil sa migrasyon. Bigla na lang pinatigil. Kaya hindi nakapagtataka na ang galit ay mabilis na kumalat. Dahil para sa kabataan ngayon, hindi na lang social media ang nakasalalay, kundi ang mismong boses nila. Ang kalayaan nilang magsalita, at ang pagkakataong baguhin ang naratibo ng lipunan. Ang mga kabataan, na sanay sa mabilis na koneksyon at malayang pagpapahayag, ay biglang pinatahimik. At ang katahimikan na yun, naging mitya ng pagsabog. Sa mga lansangan ng Kathmandu, nag-umpisang magtipon ang mga estudyante, content creators, at mga manggagawa. Ang sigaw nila, ibalik ang aming boses. Pero habang tumatagal, hindi na lang social media ban ang kanilang hinaing. Dito na pumasok ang mas malalalim na sugat, ang katiwalian ng gobyerno, ang nepotismo, at ang mga pribilehiyo ng iilang pamilya na tila walang pakialam sa hinaharap ng bansa. At dito, nagsimula ang apoy. September 5, maaga pa lang ay nagsimula na ang pagdagsa ng tao sa Maitigar Mandala, isang kilalang lugar ng pagtitipon sa Kathmandu, kung saan naging episentro ng galit at pag-aaklas. Unti-unting dumami ang nagpoprotesta. Daan-daang estudyanteng nakasuot pa ng kanilang mga uniforme ang lumabas mula sa kani-kanilang paaralan. Bitbit ang placard na may mga nakasulat na, "Stop corruption, give us our future, at we want our voice back." Kasama nila ang libu-libong kabataang walang trabaho, mga manggagawa, at maging ilang guro at propesyonal. Pero higit sa lahat, dala nila ang kanilang mga telepono, naka-livestream, naka-video,
at handang ipakita sa mundo ang bawat segundo ng laban. At dito na nagsimula ang tensyon. May ilang kabataan ang nagtangkang lumapit sa gusali ng parliamento. Hindi pa man sila nakakadikit sa gusali, agad silang hinarang ng kapulisan, kung saan pilit silang pinigilan gamit ang tear gas at water cannons. Pero ayon sa mga ulat ng Human Rights Watch at iba pang tagamasid, lumampas ang puwersa. May mga batang sinaktan kahit walang armas. May mga kabataang hinabol at binugbog sa gilid ng kalye. At higit pa rito, iniulat ang paggamit ng nakamamatay na puwersa. Gumanti ang pulisya gamit ang tear gas at rubber bullets, maging mga tunay na bala. Ang sigaw ng kabataan ay hindi tinugunan ng simpleng pakikipag-usap, kundi ng karahasan. Sa isang iglap, ang mga lansangan ay napuno ng takot at sigawan. Sa unang araw pa lamang ay 19 ang naiulat na namatay at mahigit 300 ang sugatan. Hindi tulad ng mga nakaraang revolusyon kung saan malalaking partido, unyon, o kilalang lider ang nasa unahan ng laban, kakaiba ang kwento ng Nepal Gen Z Uprising. Sa gitna ng kaguluhan, umangat ang Hami Nepal, isang grassroots NGO na dati ay nakatutok lang sa community service at awareness campaigns. Pero ngayong 2025 ay sila ang naging puso ng organisasyon. Hindi sila gumagamit ng tradisyonal na opisina o matataas na lider. Sa halip, sila ay nagtago sa likod ng mga screen at apps. At ang pinakamalakas nilang sandata, hindi baril, hindi bato, kundi Discord. Para sa iba, ang Discord ay simpleng app para sa gamers. Pero sa Nepal, ito ang naging virtual parliament ng kabataan. Libo-libong kabataan ang nakalogin, sabay-sabay na nagdi-discuss kung saan magtitipon, anong strategy ang gagamitin, at sino ang dapat itulak bilang posibleng pansamantalang pinuno. Ayon sa ulat ng Al Jazeera, sa ilang server, umabot sa higit 100,000 miyembro ang aktibo. May mga channel para sa logistics, may para sa propaganda art, may para sa real-time updates mula sa kalye, at meron pang mga voice channel kung saan sabay-sabay silang nagpaplano ng susunod na hakbang. Pero gaya ng lahat ng online spaces, hindi rin ito ligtas. Habang may matinong debate at matinong diskusyon, unti-unting may mga toxic voices na pumasok. May mga nagudyok ng ekstremistang aksyon. May mga nagpakalat ng maling impormasyon. Habang patuloy ang kaguluhan sa Nepal, may isa pang ugat ng galit na matagal nang umuukit sa damdamin ng mga kabataan roon, at ito ay ang tinatawag nilang Nepo Kids o Nepo Babies. Sa mata ng mga kabataan sa Nepal, ang mga Nepo Babies ay hindi lamang simpleng mga anak ng kilalang tao. Para sa kanila, ito ang mismong sagisag ng kawalan ng hustisya. Mga anak ng politiko at opisyal ng gobyerno na hindi kailanman naranasan ang hirap. Mga taong nakaupo sa magarang opisina at nakatira sa malapalasyong mga kabahayan. Habang ang ordinaryong mamamayan ay pinipilit pagkasyahin ang kaunting kita, nagtitiis sa mataas na presyo ng bilihin, kawalan ng trabaho, at hirap na makaraos sa araw-araw. Sa isang bansang kung saan milyon ang umaasa sa trabaho abroad, ang remittances mula sa mga overseas worker ang bumubuhay sa mga pamilya. Ngunit ang mismong kabataan sa loob ng bansa, nakakulong sa kawalan ng oportunidad. Ayon sa datos, libu-libo ang nagtapos taon-taon, pero kakaunti lang ang trabaho. Ang resulta, isang henerasyon ng mga educated, pero unemployed. At sa gitna ng lahat ng ito, nakikita nila sa social media ang marangyang pamumuhay ng mga anak ng politiko, mga mamahaling kotse, branded na gamit, at mga party na puno ng karangyaan. Para sa mga ordinaryong kabataan, ang mukha ng mga Nepo Kids ang mas lalong nagpaalab ng kanilang galit. Dahil habang ipinaglalaban ng mga kabataan ang kanilang kalayaan sa social media at boses sa lipunan, ang mga anak ng liderato naman ay tila naglalakbay pa abroad, namumuhay ng magarbo, at walang pakialam sa nararamdaman ng taong bayan. Para sa mga Gen Z ng Nepal, malinaw ito, hindi pagkakapantay-pantay. Ang yaman at pribilehiyo ay concentrated sa iilang pamilya,
habang milyon ang naiiwan sa hirap at kawalan ng pag-asa. Noong sumapit ang September 8, ang Nepal ay parang isang kumukulong bulkan na tuluyan ang pumutok. Mula sa simpleng pagtitipon, naging marahas ang galit ng masa. At ang galit na iyon ay kumalat na parang apoy. Isa-isang sinunog ang mga gusali. Ang Parliament Building, na mismong simbolo ng batas at demokrasya, ay nilamon ng apoy. Kasunod nito, ang Singha Durbar, ang pinakamalaking complex ng gobyerno sa Nepal, na dating simbolo ng kolonyal na arkitektura at sentro ng kapangyarihan ay nakita ring tinutupok ng apoy. Ang makapal na usok, umakyat sa himpapawid na parang itim na ulap na nakabalot sa buong Kathmandu. Maging ang Supreme Court, na mismong institusyong dapat nagtatanggol sa hustisya ay nasunog. Mga gusaling simbolo ng kapangyarihan at otoridad, ngayon ay tinutupok ng apoy sa harap mismo ng taong bayan. Ang mga larawang kumalat sa social media, mga gusaling umaapoy, mga kabataang nagtatakbuhan, at mga pulis na walang magawa, ay nagsilbing visual manifesto ng galit ng kabataan. At hindi doon nagtapos. Pati ang mismong bahay ng punong ministro, si KP Sharma Oli, ay hindi nakaligtas. Para bang malinaw ang mensahe ng mga nag-aalsa, wala ng takot, at wala ng puwang ang kanilang mga lider na paulit-ulit na bigo sa bayan. Habang nag-aalab ang mga gusali at nananatiling magulo ang lansangan, isang pangyayari ang lalong nagpatindi sa sitwasyon. Sinalakay ng mga nagpoprotesta ang iba't ibang kulungan sa Nepal. Ang mga rehas na bakal, na simbolo ng hustisya at kontrol ng Estado, ay biglang bumigay sa gitna ng kaguluhan. Libo-libong bilanggo ang pinakawalan. Mga taong may iba't ibang kaso, mula sa simpleng pagnanakaw hanggang sa mabibigat na krimen. Sa isang iglap, hindi lang gobyerno ang gumuho, kundi pati ang kaayusan ng lipunan. May mga ulat na ang ibang nakatakas ay nagtago pero meron ding mga sumanib mismo sa kaguluhan. Isang bansa na dati ay tahimik at nakatago sa mga ulat ng balita, ngayon ay biglang nasa gitna ng pandaigdigang atensyon. Ang Nepal ay tuluyang bumulusok sa kaguluhan. Kasabay nito, naglabas ng direktiba ang pamahalaan, kailangang tiyakin ang seguridad ng mga pinakakritikal na lokasyon ng bansa. At dito, napako ang tingin ng lahat sa isang lugar, ang Tribhuvan International Airport, ang pangunahing paliparan ng Nepal. At simbolo ng koneksyon nito sa mundo. Isinara ang paliparan. Hindi pinayagang lumipad o lumapag ang mga eroplano. Ang mga pasahero, naiwan sa mga terminal na puno ng kaba at kalituhan. Ang iba ay desperado na makauwi. Meron din naman, hindi makaalis sa isang bansang tila ba isinara ang pinto sa labas ng mundo. Sa paglipas ng mga araw, ang sigaw ng taong bayan sa Nepal ay tuluyang naging isang napakalakas na puwersa na gumulantang sa buong bansa. Ito na ang rurok ng galit ng isang henerasyon na matagal nang pinipigil. Ang kanilang mga tinig, sabay-sabay na humihingi ng katarungan, kalayaan, at pagbabago. Nasunog ang mga gusali ng gobyerno. Bumagsak ang ilang istruktura ng Estado na noon ay simbolo ng kapangyarihan. At maging ang Kathmandu Airport, ang pintuan ng bansa sa mundo, ay kinailangang isara. Sa loob lamang ng ilang araw, mahigit 72 ang nasawi at mahigit 2,100 ang sugatan. Hindi na mabilang ang mga pamilya na nawalan ng mahal sa buhay. Hindi na mabilang ang mga pangarap na nawasak sa gitna ng kaguluhan. Pero kasabay ng mga sigaw, may umalingaw-ngaw ding tunog ng takot, ang mga sirena, ang mga putok, at ang pagguho ng mismong mga pader ng pamahalaan. Sa harap ng apoy, dugo, at pagguho ng tiwala ng bayan, may isang hakbang na tuluyang gumulantang sa mundo ng mga Nepalese. Isang liham, isang pirma, isang desisyon na magbabago ng direksyon ng Nepal. At iyon ang pagbibitiw ng punong ministro KP Sharma Oli. Matagal nang binabayo ng batikos si Prime Minister Oli. Sa mga mata ng marami, siya ang naging simbolo ng lumang politika, isang estilo ng pamamahala na tila hindi na angkop sa bagong henerasyon. Habang sumisigaw ang mga kabataan ng pagbabago,
Unti-unti namang kumakapal ang ulap ng pressure sa itaas ng gobyerno. At dumating na nga ang araw. Isinulat ni Oli ang kanyang resignation letter. Sa simpleng kilos na yun, bumulusok ang Nepal sa isang makasaysayang yugto. Para sa mga nagprotesta, ito ay tagumpay. Isang patunay na kaya nilang kalampagin ang mga haligi ng kapangyarihan. Pero, hindi ito katapusan ng laban. Ang biglaang pagbabakante ng posisyon ng Prime Minister ay nag-iwan ng leadership vacuum. Ang tanong ngayon, papasok ba ang isa pang leader mula sa parehong lumang politika? O may bagong mukha na uusbong mula sa hanay ng mga kabataan at reformista? At dito, muling bumalik ang bansa sa isang mapanganib na kawalan ng katiyakan, isang katahimikan na tila naghahanda para sa panibagong hamon. At dito pumasok ang huling barahan ng gobyerno, ang army. Sa unang pagkakataon mula nang sumiklab ang protesta, bumaba sa kalsada ang mga sundalo, nakasuot ng combat gear, armado, at may malinaw na misyon, ang ibalik ang kaayusan, kahit gaano kahirap. Naglagay sila ng mga checkpoint, nagpatrolya sa mga lansangan, at sinigurong bantay sarado ang mga gusali ng gobyerno. Ngunit may isa pang hakbang na ikinagulat ng marami. Nag-anyaya ang army ng isang talakayan. Tinawag nila ang mga student leader. Inaasahang sila'y mauupo at makikipag-usap. Para bang sa gitna ng baril at riot shield, may maliit na espasyo para sa usapan. Sa mga mata ng kabataan, ang pagpasok ng army ay tila huling linya ng depensa ng gobyerno. Pero sa iba, ito'y hudyat ng mas matinding tensyon. Sapagkat kapag ang mga sundalo na ang nagbabantay sa lansangan, madalas, hindi na madaling bumalik sa normal. At gaya ng maraming yugto ng kasaysayan, nananatili ang tanong. Ang pagpasok ba ng militar ay magdadala ng katahimikan? O ito ang magiging simula ng mas malalim pang bangungot para sa isang bansang sugatan? Sa gitna ng apoy at kaguluhan, sa bansang tila bumulusok sa kawalan ng direksyon, may isang bagay na hindi inaasahan, isang makasaysayang pagbabago na isinilang mismo mula sa kabataan. Sa halip na mga tradisyonal na pulong sa loob ng mga makakapal na pader ng palasyo, ang pagpili ng susunod na leader ay nagsimula sa isang online chatroom. Hindi sa bulwagan ng Kongreso, hindi sa palasyo ng pamahalaan, kundi sa isang online na mundo. Sa mga Discord server na dati ay para lamang sa gaming at casual na usapan, biglang nagsilbing virtual parliament ng libu-libong kabataan. Dito naganap ang isang kakaibang eksena, isang virtual na halalan. Sa gitna ng lagim ng protesta, doon sila nagkaisa, nagdebate, at nagdesisyon kung sino ang dapat humawak ng pamumuno. Bawat ping ng notification ay parang boto. Bawat thread ng diskusyon ay parang plenary session. At ang lumabas na pinili, isang pangalan na nagbigay ng gulat at pag-asa, si Sushila Karki. Isang dating punong mahistrado ng kataas-taasang hukuman ng Nepal. Kilala sa kanyang integridad at matapang na paninindigan laban sa pang-aabuso ng kapangyarihan. Isang tao na hindi bahagi ng mga nepo kids o makapangyarihang pamilya. Isang babae sa mundong matagal ng pinaghaharian ng mga lalaki. At sa panahong gumuho ang tiwala ng kabataan sa mga politiko, siya ang nakita nilang simbolo ng pagbabago. Hindi lang ito simpleng fan vote. Sa Discord, nagkaroon ng malalim na diskusyon. May mga nagsabing kailangan ng mukha ng hustisya, hindi ng isa pang politiko. May ilan namang nagduda, kaya ba ng isang dating mahistrado na mamuno sa isang bansang nag-aalab sa kaguluhan? Ngunit sa huli, tumindig ang boto. At si Sushila Karki ang itinaas ng mga kabataan. Noong September 12, 2025, sa harap ng isang bansang sugatan at nagdurugo, nanumpa si Sushila Karki bilang kauna-unahang babaeng Prime Minister ng Nepal. Isang kasaysayang hindi nagmula sa bulong ng mga elitista, kundi sa tinig ng kabataan at ng makabagong teknolohiya. Sa pag-upo ni Sushila Karki bilang interim Prime Minister, agad niyang ipinahayag ang isang malinaw na mensahe. Hindi ako narito para manatili, narito ako upang ihanda ang kinabukasan. Ang kanyang unang hakbang ay financial compensation para sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay.
Ayon sa ulat, bawat pamilya ng nasawi ay bibigyan ng kompensasyon mula sa estado, hindi kapalit ng kanilang pagkawala, ngunit isang simbolo ng pagkilala at katarungan. Para naman sa libu-libong sugatan, inutos ng pamahalaan ang libreng medikal na paggamot, mula ospital hanggang rehabilitasyon, upang hindi sila iwan ng sistemang dapat sanang nagpoprotekta sa kanila. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamahalagang anunsyo, isang bagong halalan. Itinakda ng interim government na sa loob ng susunod na taon ay magbabalik ang bansa sa proseso ng demokratikong pagpili. Isang pangakong magbibigay pag-asa, ngunit may kasamang matinding hamon. Sa puntong yun, tila ba muling nagkaroon ng pag-asa ang Nepal? Mula sa abo ng kaguluhan, sumibol ang isang panibagong simula. Ang gobyernong ito, bagamat pansamantala, ay nasa delikadong posisyon. Maiksi ang oras para maghatid ng tunay na reforma. At para sa maraming kabataan, ang tanong ay malinaw, ito ba ang simula ng pagbabago, o isa lamang pansamantalang lunas sa malalim na sugat ng lipunan? Kung titignan natin ang Nepal, para itong salamin na ipinapakita ang refleksyon ng kung ano ang maaaring mangyari kapag ang kabataan ay tuluyan ng mawalan ng tiwala. Isipin nyo, isang simpleng social media ban lang ang naging mitya. Pero sa likod nito, mas malalim pala ang sugat, katiwalian, nepotismo, at kawalan ng pag-asa sa mga lider na paulit-ulit na bigo sa kanilang tungkulin. Ang galit na matagal nang iniipon ng mga kabataan, sumabog. Hindi ba't may pagkakahawig ito sa nararanasan natin dito sa Pilipinas? Hindi pa man tayo umaabot sa punto ng kaguluhan, araw-araw naman nating nararamdaman ang bigat ng maling pamamahala. Tuwing bumubuhos ang malakas na ulan, hindi lang tubig ang bumabaha, kundi ang tanong ng taong bayan, nasaan ang bilyon-bilyong pondong inilaan para sa flood control? Tuwing may lumalabas na skandal ng korupsyon, hindi lang pangalan ng opisyal ang nababahiran, kundi ang tiwala ng bawat Pilipino na umaasang may pag-asa pa. At tuwing dumarating ang halalan, hindi ba't tila isang deja vu? Pare-parehong apelyido, pare-parehong mukha, pare-parehong pangako. Minsan, ang politika sa Pilipinas ay parang teleseryeng walang katapusan, pero ang problema, ang mga tao ang laging talo sa huli. Kaya't habang nakatingin tayo sa Nepal, may isang bagay na hindi natin maitatanggi. Ito ay nagsisilbing babala. Kung sila, sa isang social media ban lang ay nagliyab ang galit ng kabataan, paano kung sa atin, dumating na rin ang puntong yun? Hindi kaya mas matindi, mas malakas, at mas malinaw ang sigaw ng mga Pilipino? Sa bawat skandal ng katiwalian, sa bawat pamilya na lumulubog sa baha, at sa bawat kabataang nawawala ng pag-asa, unti-unting tumitibay ang pader ng sama ng loob. At alam natin, kapag ang pader ay tuluyang bumigay, hindi na ito kayang pigilan ng sinuman. Ang Nepal ay naging salamin. Pero ang salamin na yun, hindi ba't unti-unti ring nagiging refleksyon ng ating sariling lipunan? At sa huli, iisa lang ang tanong na dapat nating pag-isipan. Tayo ba'y mananatiling nakatingin sa salamin? O tayo mismo ang kikilos para basagin ito at gumawa ng bagong larawan ng ating kinabukasan? Ang tinaguriang Nepal Gen Z Uprising ay hindi lamang basta protesta. Isa itong makabagong larawan ng kung paano ang kabataan, gamit ang teknolohiya, ay kayang gumawa ng pagbabago para sa buong bansa. Ipinakita ng mga Gen Z sa Nepal na hindi nila hahayaang patahimikin ang kanilang tinig. At sa pag-ikot ng kasaysayan, sila ang nag-iwan ng marka na hindi na mabubura. Nepal is burning dahil sa galit ng kabataan. Pero sa likod ng kanilang sigaw, naroon din ang ating refleksyon. Hanggang kailan natin titiisin ang nepotismo, ang katiwalian, at ang sistemang tila iniwan na ang karaniwang mamamayan? Kung ang Nepal ay umabot na sa punto ng pagkakagulo, tayo kaya? Kailan tayo gigising?